Aprobado na sa Kamara ang panukalang bigyan ang Pangulo ng kapangyarihang pansamantalang suspindihin ang oil excise tax. Yan ay para maibsan ang pagmahal ng mga produktong petrolyo. Nakatutok si Mariz Umali. Bago ang nakaambang panibago na namang pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo bukas, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill 8418 o ang panukalang batas na magbibigay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kapangyarihang pansamantalang suspindihin ang pagkolekta ng excise tax sa produktong petrolyo sa panahon ng mga emergency. Sa plenary session ngayong Lunes, 247 na mambabatas ang bumoto pabor sa panukalang batas na naglalayong amyendahan ang Section 148 ng National Internal Revenue Code of 1997. Tatlong mambabatas naman ang bumoto laban dito habang walang nag-abstain. Sa mga bumoto pabor at kontra sa panukala, kapwa sinasabing hindi sapat ang hakbang bilang solusyon sa problema. Remove excise taxes and VAT on oil and basic commodities permanently. Beyond this, the real long-term solutions are regulating the downstream oil industry, isa-centralize yung procurement ng oil, or even renationalizing Petron. Hindi sapat na bigyan lang natin ng kapangyarihan ng Pangulo na suspendihin ang excise tax. Kasabay nito, dapat bigyan din natin ng agarang tulong ang mga sektor na lubhang maapektuhan ng krisis na ito. Nag-caucus naman ang mga senador para pag-usapan ang emergency powers na hinihingi ng Malacanang. Ayon kay Senate President Tito Soto, nais daw nilang maipasa ang kanilang counterpart measure sa pinakamadaling panahon. Isa raw sa pag-uusapan kung i-adopt na lang ng Senado ang House version para hindi na magkaroon ng bicameral conference committee meeting. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.